Ah, Magandang hapon sa inyong lahat. Dito ay 5 to 2 na dito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan ako naroon. Maraming salamat sa Panginoon sa hapon ito at muli ay video muli, maka-share uli ng mga bagay na spiritual o aral ng Diyos sa pamagitan ng Biblia. So, ngayon ay pag-aralan natin yung Luke chapter 15, 11 to 24. Luke 15, 11 to 24. Siguro familiar sa inyo ito. The Prodigal Son. The Prodigal Son. Ngayon, titingnan natin dito yung 7 bagay na letter S pababa. O ibig sabihin, ang lahat ng letter S, kung paano ang buhay ng prodigal son simula sa verse 12 hanggang sa verse 16, pababa siya. Ibig sabihin, 7 steps sa English, downward. At susunod naman ng mga verse 17 to 24, 7 steps upward naman. Upward. Kanina, downward. Pero mapapansin natin, dito ay yung downward, puro is. Puro is ang nakuha mong rito. Puro is. Dito naman sa 7 upward ng prodigal son, puro R naman. Yung R naman ang simula. Ito ay sa wikang English, pero sa biyaya ng Panginoon, tatagalogin natin upang yung hindi gaanong, kung makapanood na ito ay hindi gaano mano sa Tagalog, tatagalogin natin sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, makita natin dito sa Luke, ang nagsasalita dito, mga kapatid, mga minamahal at mga kababayan, ay ang Panginoon mismo, ang Panginoong Hesukristo. Kasi, kung makikita nyo lang ang Bible ko, ay ito ay giant print, malalaking litera kasi mahirap yung mga maliliit. Ay red letter. Ibig sabihin, pag red letter, ang Panginoon ang nagsasalita, ang Panginoong Hesukristo. May Bible na red letter edition ang tawag, kaya pula ang nakasulat. So makita natin, siguro babasahin ko muna sa inyo. Sabi ng verse 12, simula ito ng verse 12, hanggang 24. Yan. Ang sabi rito, yan, 11. And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. In that many days of the younger, so gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a certain of that country, and he sent him into his field to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough, and to spare, and perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me one of the hired servants.
And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servant, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and he is alive. Again he was lost, and he is found. And they began to be merry. So makita natin yung binasa natin. Mamaya ay i-ano natin sa biyaya ng Panginoon na may Tagalog. So makita natin ito, yung isa-isa natin kung paano bumaba ang buhay niya, di ba? Pababa ng pababa, letter S ang ating na pababa. Puro letter S, pero pataas naman sa kanyang pagbangon, puro R naman. Okay? So, sisimulan na natin sa verse 12. Ang sabi rito sa verse 12, In the younger of them, siya ang bunso. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods. Ibigay mo sa akin yung aking mana, yung para sa akin. That pull it to me, sabi yung para sa akin. And he divided unto them his living. So, ang ginawa ng ama, hinati. Di ba? Hinati niya. Ibinigay sa bunso yung kalahati. So, makita natin dito na siya ay nag-isip sa kanyang sarili. Di ba? Kasi malakas pa naman ang tatay niya eh. Di ba? Kumbaga dapat pag naghati ng mga arian ay di ba? Dapat doon sa magulang magpapasimula, di ba? Ganun dapat. Habang medyo malakas pang magulang, dapat talaga hatiin na yung pag-aari. Bakit? Kasi, di ba, pagdating ng namatay na yung mga magulang, nagkakaroon ng interes yung, panganay. Yung panganay ang nakapag-aral. Yung mga sumunod, hindi na dahil nga sa hirap ng buhay. Di ba? So, makita natin na minsan ay iba ang isip ng makasarili. So, mapansin natin dito, makasarili yung bunso. Gusto sarili niya, makamtan niya kaagad. Kaya, sa letter S na unang-una, tatawagin nating self-will. Sa English, self-will. Diba? Sariling kalooban ang gusto niya. So, ibig sabihin, ayaw niya nang pasakop sa kanyang mga magulang. Di ba ganun? So, ihalimbawa natin spiritual. Di ba ang tao ayaw pasakop sa Diyos? Di ba? Di ba yung Diyos? Alam niyo ba na kung wala ang Diyos, hindi ka makahinga? Kasi sino yung bigay ng hangin? Ang Diyos. Sino yung bigay ng lakas? Ang Diyos. Hindi ang tatay mo o nanay mo. Di ba? Kaya tayo, ang tao po ay tinatawag na steward. Pag sinabing steward, katiwala. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa tao yung buhay natin. Di ba doon sa Genesis, anong sabi? Sa chapter 2 verse 15 yata yan. Yan, titingnan natin. Para maliwanag sa inyo. Genesis. Genesis chapter 2
Yon, verse 7 pala. Ang sabi rito ng Bible, "And the Lord God formed man of the dust of the ground." So, ibig sabihin, ang Diyos, sabi rito, ang makapangyarihang Diyos, pinurma. Pag sinurmang form, ibig sabihin, gumamit siya ng kamay. Di ba yung Diyos, sabi, magkaroon ng langit at lupa, salita lang ginamit. Pero dito, sabi, "And the Lord God formed man of the dust." Hinulma, form. Doon sa dust, anong dust? Diba? Alabok, o lupa. Sabi diyan, "of the ground, and breathed into his nostril." Hiningahan yung ilong. Tapos sabi rito, "and man became a living soul." So yung tao nagkaroon ng, di ba? Kaluluwang may buhay. So nakuha niyo po. So hiningahan. Ibig sabihin, yung hininga na yon, yung breath na sabi sa English, ay galing sa Diyos. Kaya kung hindi hiningahan, purmang tao lang yun. Walang buhay. So makita natin ha. So lahat ng bagay nandito sa mundo, pag-aari ng Diyos. Tayo ay katiwala lang. Okay? Nakuha nyo? So dito, makita natin na gusto ng bunso ay yung kanyang sarili, kaya pinahati niya. Kanya, halimbawa, ganun din ang tao. Ang gusto niyang tao ay sarili niya. Ayaw niyang sundin yung dalang. Okay? Oh. So, unang S ay self-will. Yeah. Self-will. Sariling kalooban. Ayaw niyang pasakop sa tatay niya, sa kapatid niyang panganay. Okay. Sa pangalawang S, selfishness. Diba? Selfishness. Pag sinabing selfish ka, diba? Ayaw mong pakinggan yung ano ng iba, makasarili ka. Yung pag-ari ng iba, gusto mo, sarili mo pa rin. Yung pag-iisip ng iba, hindi mo paniwalaan kasi sarili mo yung gusto mong masunod. Selfishness. Yan, yun pangalawa. Mababasa natin yan sa verse 13. Tingnan natin ang verse 13. Ang sabi dito, "And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country." Talagang iniipon niya lahat yung ari-arian na binigay sa kanya. Marahil ito po ay, halimbawa, wala naman kas na wala naman kas na binigay, kundi kunyari ay lupa, mga baka, mga kalabaw, o kaya kambing, o anong mga bagay. Siguro inipon ito nung bunso na ito at ibininta. Di ba? Ibininta yun para maging pera. Kasi kung dadalhin mo sa ibang bansa yan, sa ibang lugar, di ba? Ay mahirap. So, tingnan mo rito, "gathered all together and took his journey." Umalis siya into a far country. Malayo ang pinuntahan. Di ba? So, ibig sabihin, dito, yung pangatlo ay separation. Is na naman, separation. Paghiwalay sa kanyang mga magulang at kapatid. At sa kanyang mga kamag-anak at kababayan. So, makita natin yun, separation. Pumunta siya sa malayong lugar. At ano pa sabi ng verse 13? Ang sabi ng verse 13? 13 pa tayo. Letter is pa uli. Sabi dito, wasted his substance. Diba? Pag sinabing wasted, diba, yung ang tawag yan sa Tagalog ay, ano ba yun? Wasted. Winaldas niya ang kanyang pag-ari, yung kanyang pera. Saan sa panong bagay? Ang sabi rito, riotous living.
Pag sinabing riotous, magulo. Di ba riot, magulo? Riot ng bawat gang o kaya ng pamilya o kaya ng lugar. Pag sinabing riot, may pana, kung ano yung riotous living. So makita natin yung riotous living, di ba? Marami siyang magiging kaibigan kasi, di ba? May pera siya. Di ba? Sa Bible, sa Proverbs, nandun yun. Kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pero pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Ganun lang ang senaryo niyan, mga minamahal. So makita natin dito, separation, tapos yung riotous living, yung pamumuhay, sa English niyan, sensuality. Sensuality. Di ba? Magulo. Kasama na yun ng babae, kalibugan. Di ba? Sa riotous living na yan, alak, babae, sugal. Yan. Kasi marami siyang pera. So, sensuality sa English. Di ba? So, makita natin yung letter S na pang-apat. So, sa number 5, na letter is suffering. Suffering. Yan. Verse 14. Ano sabi ng verse 14? And when he had spent all, sabi niya, there arose a mighty famine in that land and began to be in want. Nung magastos niya na lahat, yan, sabi rito, nung magastos niya lahat ang kanyang pera, ang sabi rito sa verse 14, and he had spent all, lahat. There arose a mighty famine in that land. Nagkaroon daw ng matinding taggutom sa lugar na yon, napuntahan niya. So, ibig sabihin, mahirap yung pagkain, mahirap yung di ba? Kumbaga sa panahon natin ngayon, mahirap ang trabaho. Kaya ang pagkain ay sa isang araw ay isa na lang. Yung meron akong narinig na ang tawag niya doon sa isang pagkain, altanghap. Altanghap. Anong ibig sabihin ng altanghap? Nung tinanong yung na yon, kasi daw isang bisis lang sila minsan kakain sa isang araw. Minsan sa almusal nakakain sila. Tanghali sa hapunan hindi. Minsan naman daw sa tanghali. Kaya yung hap naman, tanghali. Yung hapunan. Nakuha nyo? Minsan daw, hindi sila nakapag-almusal, hindi nakapag-tanghalian, hapunan naman. Okay? Dahil nga sa hirap ng buhay. Minsan naman, tanghalian lang. Walang almusal, tanghalian lang. Pero hapunan, wala din. Kaya ang tawag niya ay altanghap. Altanghap. Okay? Nakuha nyo? So, makita natin dito is suffering. Sa verse 14. Sa verse 14. Sabi dito, di ba? Sabi, there arose a mighty famine, matinding kahirapan in that land, sa lugar na yon, sa lupa na yon. And he began to be in want. So, nangangailangan na siya eh. Sabi, wala na siyang pera eh. Nangangailangan na siya. So, hirap na eh. Hirap na. So, ibig sabihin, yung panglima natin ay suffering. Unti-unti na siyang nahirapan. So, pagdating naman ng verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. So makita natin dito na nag-ano siya doon, pag sinabing join, di ba? Join him. Nakisama siya doon sa tao doon, sa lugar. Pagkatapos,
pinadala, sabi, sent him into his field to feed swine. Magpapakain ng baboy. Yan, sa verse 15. So makita natin yung magpapakain ng baboy. Di ba? So pagdating ng verse 16, and he would fain have filled his belly. Talagang siya, para maano yung, pag sinabing belly, siyempre, tiyan. With the husk, yung pagkain ng baboy, that the swine did eat. And no man gave unto him. So, anong ibig sabihin dito? Wala daw taong bumibigay sa kanya ng pagkain. Kaya, yung pagkain ng baboy ay kakainin niya rin. Di ba? So makita natin yung talagang di ba sa verse 15? Kanina sabi ko suffering. Ngayon naman ay sa English ay suppress. Di ba? Pag suppress, the word na sa English na suppress ay down. Talagang bumaba na siya ng gusto. Pababa ng pababa. So, makita natin ang verse 15. Talagang sabi diyan, gusto niyang maano yung kanyang tiyan, kaya kailangan kakain siya ng pagkain ng mababoy. So, halimbawa, kung sa yung darak. Palagay ko kung sa atin bago kainin yun siguro lulutuin muna kasi kapag kinain mo ng darak yan, mabubulunan ka. Hindi ba? Kung anong pagkain ng baboy, kakainin niya. Mabuti kung halimbawa dog food, mayaman yung amo mo, dog food, pwede pang kainin yun. Di ba? Pero yung pagkain ng baboy, hindi natin alam kung ano, sabi kasi haste, so ibig sabihin, yun ang maaring ng palay o ng mais. So makita natin yung suppress na tinatawag ay to destroy, to put down, ang meaning ng suppress. Na ibaba. Di ba? To destroy. Para wasakin. Para, di ba, wasak ang buhay niya dahil sa kanyang kagagawan. So, yung panghuli, verse 16, ano sabi? Yung verse 16 na binasa ko, talagang walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. No man gave unto him. Walang taong nagbibigay. So, pinadala lang siya doon para magpakain ng baboy. Ang sabi rito, walang nagbibigay. Hindi naman sinabi rito na yung may-ari ng piggery, binigyan sila ng budget. Wala So makita natin, ang word na is dyan ay starvation. Pag sinabing starvation, gutom talaga. Walang makain. Yun. Nakuha nyo na yung pababa. Di ba sa number 1, yung kanyang sariling kalooban? Kaya hiningi niya yung mana. Tapos yung kanyang pansariling interes, lumayo siya. Humiwalay siya, sabi, separation, sensuality, yung riotous living, yung suffering, naghirap na siya. Suppress, bumaba talaga siya ng gusto. At ang panghuli ay pagkagutom talaga. Starvation sa English. So makita natin yung 6 na is, o 7 is downward doon sa prodigal son na kanyang paglayo sa kanyang mga magulang at sa kanyang kapatid at kamag-anakan. Ganon din kung ihalimbawa natin sa Diyos. Di ba? Ang tao ay malayo sa Diyos. Pero alam nyo, pagdating ng araw, hahatulan ka ng Diyos. Kasi lahat ng bagay ay pinagkatiwala lang sa atin. Siya ang may-ari Ayon sa Psalms 24 nandoon. Ang langit at lupa ay Kanya at ang lahat ng ninirahan dito. Yan. Lahat. Yung ginto, sabi sa Haggai chapter 2 verse
8, nandun. Ang ginto ay akin. Diba? Ang daigdig ay akin. Akin, di ba sabi ng Bible? So, makita natin, pero interesting naman dito, yung 7 steps upward, yung lahat ng paghakbang niya, pag-akyat. Yun ang napakaganda, yung paglapit, pag-akyat. Letter R naman. Sa verse 17, anong sabi ng verse 17? And when he came to himself, he said, yung pag-isip niya sa kanyang sarili, sinabi niya, how many hired servants of my fathers have bread enough and is to spare, and I perish with hunger? Kung sa Tagalog, napag-isip niya sa kanyang sarili at sinabi niya, maraming, pag sinabing hired servant, yung tagapaglingkod sa kanyang ama, have bread enough. Yung tagapaglingkod, may ng tinapay. At may sobra to spare. And I perish with hunger. Ako dito, di ba? Nagtitiis ng gutom. So, anong R ang dapat nating itawag? Letter R. So, dito sa verse 17 ay realization. Pag sinabing realization, na pag-isip-isip mo, di ba? Nagkamali ka. Di ba? Para bang yung iniwan mo na mahal mo sa buhay. Di ba? Iniwan mo yung girlfriend mo na mahal ka. Kasi nagdadalang tao na. Di ba? Ayaw mo ng responsibilidad. Kaya iniwan mo. Pero bandang huli, nagkaroon ka ng konsensya, kunyari. At gusto mong balikan. Di ba? Ganun ang sitwasyon. Di ba? Napag-isip-isip niya, sabi niya, sa English niyan, realization. So, verse 17. Ano sabi niya? Maraming pagkain sa bahay ng aking ama at may sobra pa doon sa mga hired servant, yung mga trabahador. Pero ako dito, naghihirap ng gutom. So, kaya ang tawag yan sa English ay realization. Yan. Sa verse 17. Verse 18. Sa verse 18, ang sabi, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. So, yung tawag naman dito sa verse 18, resolution. Di ba may mga tao na pag malapit na December, no? New Year's resolution. Di ba? So, makita natin dito sa resolution, yung tinatawag na sa Tagalog, kapasyahan. Yung pagpapasya mo. Resolution. Di ba? New Year's resolution, hindi na ako inom ng alak. Hindi na ako mambabae. Di ba? Ganun mga New Year's resolution. Maghanap na ako ng trabaho. So, makita natin dito, resolution, kapasyahan, verse 18. Anong sabi verse 18? Ako ay pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Father, I have sinned against heaven. Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Di ba? Iyon ang kanyang plano o kaya kapasyahan. Babalik siya. Kaya resolution. So, makita natin yung unti-unting pakadaman niya ng pangangailangan. So, sabi rito, so, ilan ang R na tayo? Ang sabi ko kanina, 7R. Steps upward. Okay. Number 3. Sa verse 19,
Sabi dito, I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servant. Di ba? Hindi na ako karapat dapat na maging anak, kundi gawin mo na lang akong tagapaglingkod. Yan, verse 19. So, makita natin yung kanyang repentance, pagsisisi. Kasama ng repentance yung humility, yung pagpapakumbaba. Kasi kapag hindi ka nga naman nagpakumbaba, di ba? Bakit nakita natin yung pagpapakumbaba? Ang sabi niya kasi rito, I'm not worthy to be called thy son. Kasi nga nagkasala siya. Ang sabi niya, make me as one of thy hired servant. So, yung humility, pag sinabing humility, yung pagpapakumbaba niya sa Diyos, di ba? Sabi niya, nagkasala siya sa Diyos at sa Ama, kanyang Ama. So, makita natin yung pagsisisi, repentance sa English. Yun. Yun ang number 3 na R. Nasimula sa R. Ngayon, number 4. Sa verse 20, ano sabi? And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran, and fell on his neck and kissed him. Ang sabi rito, nagpasya na siya, kaya ang number 4 ay return. Nagbalik, return. Ang sabi ay, sa verse 20, return. He arose. So, makita naman dito ang reaction ng kanyang ama. Kumbaga sa ano, he was yet a great way off. Malayo pa. His father saw him. Nakita na siya ng kanyang ama. And had compassion. Diba? Pag sinabing compassion, yung compassion kasi yung tawag niyan, ang meaning niyan, yung parang malaking kahabagan compassion. Yun. Tapos sabi rito, in run, tumakbo yung ama. And fell on his neck and kissed him. Talagang inano yan, di ba? At hinalikan yung anak. So makita natin alam nyo ba na sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos, nagsisi ng kasalanan, ang sabi ng Bible, ang Diyos, ang anghel ng Diyos ay natutuwa sa langit. Di ba? Dito sa verse 10 ng Luke 15, ano sabi rito? Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Diba? Yung isang tao na nagsisi ng kasalanan at nagbalik loob sa Diyos, sabi ito, ang kagalakan ng mga anghel na nasa langit ay naroon. So, ibig sabihin, kasi alam niyo, ang tao ay mahal na mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, sinabi ng Bible, ang sabi doon sa John 3:16, anong sabi sa English? For God so loved the world doon mga tao, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, nandun yung pag-ibig. God so love. Yan, di ba? Pag sinabing so, pag word na so, mahal na mahal. Di ba? Pag sinabihan ka ng, sinabihan ka ng girlfriend mo, I love you so much. Oh, di ba? I love you so much. Di ba? Matindi. Di ba? Pero pag sinabihan ka lang, I love you. Di ba? Walang so. Walang word na so. Diba? Okay rin. Kaya lang mas maganda may so.
Kaya, God so loved the world, mga tao. Ang sabi, dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay ang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Jesus Christ. Bakit ibinigay? Dahil sabi niyan, upang ang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, si Jesus Christ kasi ang tagapagligtas. So, balikan natin dito. Sana tayo. Di ba? Pang-apat na, R na tayo. Sa verse 20, return. Nagbalik siya sa kanyang magulang. Tapos, sa verse 20, makita natin uli, di ba? Anong R naman sa verse 20 rin? Sa verse 20 pa rin tayo. Sabi rito, when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. So, anong R ang makikita natin? Yung kanilang pag-meet, di ba? Nagsisi yung bata. Anong pwedeng word na R ang natin? Na R. Masasabi ko na reconciliation. Diba? Nagkasundo kagad sila. Diba? Kasi mahal na mahal ng tatay niya yung anak niya. O, diba? Pag reconciliation, yung aral nito, yung reconciliation, si Jesus Christ ang gumawa ng paraan para ma-reconcile ang tao sa Diyos. Yan, ang aral nitong pinag-aralan natin. Tingnan natin yung para makuha yung ibig kong sabihin. Yung word na reconciliation. Dito sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi ng verse 18. Ang sabi ng verse 18, all things are of God. Nakuha nyo? Sabi ito, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. By Jesus Christ. And hath given to us the ministry of reconciliation. Ibinigay daw sa mga mananampalataya ang pakipagkasundo ng tao sa Diyos. Kaya nga, mayroong pangangaral, tulad dito, ginagawa ko, pangangaral, upang ang tao malaman ang kalagayan nila sa harap ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral. Kasi, tulad niyan, hindi naman ako makakapunta sa isang lugar. Di ba? So, sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, sa YouTube, pag napanood ito, di ba? Sabi ng Bible sa Romans 10:17, ano sabi? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw ay nagpapasimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun ang tunay na pananampalataya mula sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pag narinig mo, nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Lahat ng tao may pananampalataya. Bakit ko nasabi? Kasi, di ba, kahit ng mga ita, mga yung tribo, mayroon silang act of worship. Di ba? Mayroon silang pagsamba. Pag ang tao magsamba, mag-isip, saka yun itinatawag na act of worship. Mayroon silang mga anito. So, ibig sabihin, ang Diyos din ang nagbigay sa kanila, o sabi nga doon sa English, planted in their heart, itinanim sa kanilang puso, yung pananampalataya. Kaya kailangan nga lang na itama yung pananampalataya. Kasi pag hindi na itama, hindi doon siya mananatili. Ganun ang ibig kong sabihin. Tulad ng konsensya, sino ba nagbigay ng konsensya? Di ba ang Diyos?
binigyan tayo ng konsensya para ma-realize natin ang mali. So, okay. Balikan natin yung Luke 15. Sabi ko kanina, ano yun? Reconciliation, nakipagkasundo. Yung anak na lumayas sa kanyang ama. Yan. Sunod. Pang-anim na tayo. Dalawa na lang. Malapit na. Sunod, di ba? Recruiting. Di ba? Binigyan siyang damit. Ano pa? Tingnan natin sa verse 22. But the father said to his servants, bring forth the best robe. Wow! Ano kayang best robe na yon? Ganda, no? Yung ang tawag, best robe, yung damit. Siyempre, pag sinabing robe, kung halimbawa may long sleeve o kaya may pantalon din. Ano pa sabi? Best robe. And put it on him. Diba? Hindi ibig sabihin, isuot. Put it on him. And put a ring. Wow. Put a ring on his hand. So, ang inutusan yung katiwala. Kumbaga sa mansion, mayordoma. Ay kung katiwala naman doon sa sinda, anong tawag nun? Di ba? Kanang kamay. Parang si Moses, ang kanang kamay ni Moses, sino? Di ba? Sino yun? Kalimutan ko tuloy. May kanang kamay si Moses, di ba? Kalimutan ko. Pero mamaya maalala ko yan. So makita natin dito, sabi yan, ano pa? In shoes, on his feet. Biro mo yon, sabi niya, best robe, tapos ring, tapos shoes, sapatos. Alam niyo ba siguro, baka ng paa na lang ito pag-uwi. Wala nang pambili ng tsinilas eh. Di ba? Di ba? Hirap na eh. Di ba? So makita natin is sitwasyon ng ano nito eh. Yung kanyang pagbalik, di ba? Gumanda ng buhay niya uli. Pero ang sabi rito, and bring hither, sa verse 23, and bring hither fatted calf, yung pinakamataba. Dali mo rito at patayin mo, at tayo'y magkainan at magsaya. So, di ba? Malaking bagay yun, di ba? May pista nung umuwi yung anak. So, makita natin dito, di ba? Recruiting. At ang panghuli, di ba? Anong panghuli? Rejoicing. Nagkasayahan, di ba? So, verse 23 and 24, di ba? Nung dinala, sabi niyan, let us eat and be merry, for this my son, verse 24, for this my son was dead, and is alive again. Magsaya tayo dahil ang anak kong ito ay patay, pero ngayon, nabuhay uli. Di ba? Sabihin na patay. Ibig sabihin, patay kasi lumayas. Naputol yung relasyon nila. Pansamantalang patay. Parang tayo, kapag wala tayong relasyon sa Diyos, spiritually, patay tayo sa kanyang harapan. Wala tayong relasyon eh. Ganoon eh. Spiritual death ang tawag niyan. Wala kang relasyon eh. Tatawag ka ng ama pero hindi siya sasagot. Bakit? Wala kang relasyon eh. Hindi ka anak. Di ba? Di ba mahirap tawagin yung kunyari, hindi mo muna ama. Tatawag ko, tatay, pakiabot nga yung di ba? Mahiya ka. Hindi mo naman ama yun. Anin mong tatay. Pero kung may relasyon kong tatay, matindi ang kahit sino nandyan, matatawag mong tatay.
Yan ang ibig ko sabihin. So makita natin, sabi dito, siya daw ay patay na pero nabuhay ulit. Yan. Sabi pa rito, he was lost and is found. Siya ay nawala. Diba? Pero natagpuan. Yan, sabi dyan. And they began to be merry. Yun ang paliwanag ng tatay. So makita natin, di ba? Talagang pinaghandaan. Alam niyo yung makikita natin dun sa magulang? Diba? Hindi na sinumbatan yung anak eh. Alam niyo ba ang itong parable nito? Yung ay ni Jesus Christ. Naghahalimbawa yan ng tao. May spiritual na kahulugan ito sa bawat isa sa atin. Kasi yung tao ay lumayo sa Diyos eh. Tatanungin ko kayo, kayo ba ay lumalapit sa Diyos? Diba? Hindi. Magpasalamat ba kayo sa Diyos? Hindi. Diba? So, ibig sabihin, malayo kayo sa Diyos. Ganon ang senaryo ng tao. Kaya yung tatay, hindi siya nanunumbat, ganon din ang Diyos. Diba? Nag-aantay lang na lumapit sa Diyos ang tao. Kasi ang Diyos lang ang naghahanap eh. Diba? Diyon sa Genesis, nung magkasala si Eva at Adan, lumapit ba yung tao para humingi ng tawad? Dito maganda eh. Lumapit siya sa Ama. Pati sa Diyos, lumapit din yung prodigal son. Pero si Eva at Adan, lumapit ba sa Diyos? Hinanap ba ng Diyos nung magkasala sila? Hindi. So, ibig sabihin, makasarili. Pero ang Diyos, hinanap sila. Diba? Hinanap sila ng Diyos. Diba? Dinamitan pa nga sila eh, kasi, diba nung hubad sila, anong ginawa ni Adan at Eva? Diba yung dahon ng puno, ang kanilang dinamit, ay ang dahon na yun, pag na ano ng araw yun, pag nagtagal yan, biglang malalaglag yan sa katawan ng tao eh. Di hubad na naman sila. Dinamitan sila ng damit, di ba? Ng balat ng hayop. Nagpatay ang Diyos ng balat. Yung balat ng hayop, dinamit sa kanila. Ibig sabihin, yun ang tinatawag na robe, di ba? Robe of salvation. Damit ng kaligtasan. Di ba? Yung balat ng hayop, pang matagalan yun. So makita natin, dito sa Luke, di ba? Ang Diyos din ang naghanap. Sabi, di ba? Luke 19:10. Yan, tingnan natin. Ang Diyos talaga, ang Ama naghanap. Ganon din yung anak. Ano sabi rito sa Luke 19:10? Sabi rito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sa yung Ama, yung nagkasala Eva at Adan, yung Ama hinahanap yung kanyang nilalang. Dito naman, yung anak. Sabi, sino ang Son of Man? Si Jesus Christ. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Di ba? Nawala ang tao sa relasyon sa Diyos. Kaya nga, si Jesus Christ, yung binasa ko kanina, siya ang, di ba, daan para makipagkasundo sa Diyos. Yun. Sumakita natin yung kagandahan ng pinag-aralan natin. So kaya nga, siguro naman, ito ulitin ko, sabi rito, na 7 bagay para umangat yung prodigal son, 7 steps upward. Realization, verse 17.
Di ba? Realization, di ba? Resolution o kapasyahan, verse 18. Repentance, verse 19. Return, verse 20. Pag-return niya, reconciliation, nagkasundo na sila ng Ama, verse 20. Verse 22, recruiting, di ba? Binigyan pansingsing at sapatos. Tapos 7, 23 and 24, verse 23, verse 24, rejoicing. Nagkainan na sila, nagkasayahan na sila. So yun ang aral ng prodigal son. Luke chapter 15, verse 11 to 24. Verse 11 to 24. So, maraming salamat sa biyaya ng Diyos ay nakagawa ako ngayon ng video. Anong araw ngayon? Ano ba ng araw ngayon? Martes. Martes na yata ngayon, no? So, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po na hindi ko ito magawa kung wala ang Panginoon. Kasi ang aking isip, aking katawan, kanino? Kaya ang Diyos ang pinasalamatan ko. Hindi ako nagpapasalamat sa... Pwede rin ang tao pasalamatan. Pwede rin. Pero mas maganda una mong pasalamatan ng Diyos. Kasi siya ang may likha eh. Alam niyo ba, i-share ko muna bago tayo mag-pray. I-share ko sa inyo yung doon sa Acts chapter, hindi ko lang Acts chapter 12. Siguro, tingnan muna natin. Maganda yun. Acts chapter 12. O kaya, ano ko na lang para hindi na tayo mahirap mag-andi sa Bible nito. Parang dikit-dikit kasi ang ano nito eh. Sa Acts chapter 12 yata yun. Basta parang Acts 12. May isang hari na nung siya ay magtalumpati sa kanyang mga nasasakupan. Si King Herod, yun, alala ko. Si King Herod, nagtalumpati siya. Ngayon, ang tao ay talagang sigawan. Eh. Parang sa nagsigawan sila. Ngayon, yung magsigawan, yung papuri ng mga tao, ang sabi ng Bible, ay hindi niya binalik sa Diyos. Hindi niya binalik. Inangkin niya yung papuri sa Kanya. Ngayon, nangyari, maya-maya, ay nagalit ang Diyos sa Kanya. At siya ay kinain ng uod. Buhay na kinain ng uod. Hanggang siya ay mamatay. Ayun. Nagtanda ko, chapter 12 ng Action, si King Herod. Kasi, ang sabi, ang anghel ang umano sa kanya. Kasi ang papuri dapat, ibalik sa Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Kasi ang Diyos ang, di ba, naglalang lahat. Nakuha niyo ako? Di ba? Wala tayong karapatan na. Halimbawa ako, kunyari, kaya pag ako'y pinasalamatan, sabi ko, pasalamat ka sa Panginoon, sa Diyos. Kasi, maliit lang akong instrumento. Iyon ang sinasabi ko. Pag ako'y halimbawa nagbigay, tapos pinasalamatan ako, binabalik ko yun sa Diyos. Kasi hindi ako makapagbigay kung hindi rin ako binigyan ng Diyos. Kasi kinikilala ko ang Diyos ang may-ari ng lahat. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Yun. Pag, halimbawa, magpasalamat ka sa akin, talagang ganun sinasabi ko. Sa Diyos, unang-unang pasalamat. Kaya halimbawa, yung ibabalik ko sa Panginoon. Panginoon, sa iyo na dapat ang pasasalamat, hindi ako. So, ganun. Kaya yung hari na yun, di ba? Kinain ng uod. So, makita natin ang Diyos kasi makapangyarihan. Maging ang anghel makapangyarihan. Sinugo ng Diyos kagad yung anghel. Kasi isang anghel,
Isang anghel, 185,000 sa isang gabi. Diba? Yung Syrian army, pinatay ng anghel. Isang anghel lang, 184,000 isang gabi. 185,000. Ay, biruin mo yung dalawang anghel, di ba? Kaya kung ang Diyos ay kinalaban mo, kahit na daigdig nito, mga sundalo, isang agi lang, isang daan lang ng mga anghel yan, patay lahat yan, pag ginawa ng Diyos. Okay? So, maraming salamat muli. Siguro tayo ay manalangin. Laki ng Diyos na sa langit, salamat po Panginoon sa oras nito. Pagpalaan niyo po ang video nito. Kayo po ang humipo ng mga makapanood nito, na kayo rin ang magbigay ng unawa sa kanila sapagkat kailangan nila, Panginoon, ang iyong salita. Nawa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan na makapagbigay sa kanila ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, na pagdating ng araw, hindi po sila mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Binabalik ko po sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat at pagluwalhati. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.